Ang isang petroleum na lang ang nalalabing oil company na hindi pa nagpapatupad ng piso kada litrong rollback ngayong linggo. Mamayang alas 5 pa susunod ang Uni Oil sa bawas presyong sinimulan ng kumpanyang Sea Oil. Saksi si Julio Segovia. Nauna ang independent oil player na Uni Oil sa pisong bawas presyo sa kada litro sa gas, diesel at kerosene. Nitong hating gabi naman sabay-sabay na sumunod ang Big 3 oil players, pati na ang Sea Oil at Flying V. Mamayang alas 5 ng umaga susunod ang Eastern Petroleum. Sa round 5 ng lingguhang rollback ngayong Agosto, 5.50 na ang kabuang nabawas sa kada litro ng gasolina at 3.50 naman sa diesel. Pumapatak na lamang sa 55 pesos kada litro ang gasolina, 54 naman ang diesel at halos 57 pesos ang kerosene. Global prices continue to remain soft, kaya nire-reflect po natin kung ano nangyari sa lakas. Magandang senyales para sa mga negosyante ang serye ng oil price rollback. Kung magtutuloy-tuloy raw, hihilahin ito pababa pati ang presyo ng mga pangunahing bilihin. The decrease in prices will eventually filter down to the manufacturers and down to the consumer. Ang problema, hindi pa matiyak ng mga oil company na tuloy-tuloy na ang mga rollback. Bukod sa hindi pa rin daw kasi stable ang pagbaba ng presyo ng crudo sa world market, may epekto rin daw ang humihin ng halaga ng piso kontra dolyar. Mahirap kasi tayong magsabi ngayon kung ano yung mangyayari sa susunod na buwan eh. No? Kasi maraming mga factors na involved dyan. Eh. Sa ngayon, ang Flying V pa lang ang nangangako magbibigay ng 3 hanggang 5 piso kada litrong one-time big-time rollback sa September 3. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Sa pagpatuloy ang investigasyon sa pagbagsak ng C-130 ng Philippine Air Force, hindi pa rin matiyak kung anong tunay na nangyari rito. Wala naman daw nakitang indikasyon ng Air Force na may kargang bomba ang sinawing palad na aeroplano. Saksi si Marisol Abdurman. Batay sa kwento ng mga mangingisda, ganito ang nakita nilang nangyari sa C-130 ng Philippine Air Force. Hindi pa kataas ang lipad sa himpapawid noong Lunes ng gabi. Mga pirapresong bahagi ng katawan, hindi magkakaparis na bota, bahagi ng uniform at mga bahagi ng eroplano ang na-recover sa karagatan. Pero sa ngayon, hindi pa handang sabihin ng Philippine Air Force kung sumabog nga sa ere ang eroplano. Ang tinitiyak lang nila ngayon, walang indikasyon may kargang pampasabog ang C-130. Kung sasabog mo yung engine, dapat meron tayo makikita mga explosion, o kung sa taas man nagsabog yun, dapat may pieces of evidences na marirecover. Tiniyak din ng Air Force na walang dalang anumang pampasabog ang dalawa pa palang sakay ng C-130 na sina Corporal Bernie Sabangan at Master Sergeant Remigio Libres na unang hindi kabilang sa listahang ibinigay sa media. Nagbabalang daw ang dalawa ng portable communication equipment sa Davao International Airport mula sa Port Magsaysay sa Nueva Ecija. Port Magsaysay, Davao disembark. Hindi sila bababa dahil ang role nila is to go back. Yun lang ang role niya na mag-escort na equipment. Sa Davao, mula rescue sa retrieval na nakatutok ang operasyon ng Task Force Hercules. Dumating na rin ang pinahiram ng isang fishing company na Echo Sounder na kayang mag-detect ng mga bagay na hanggang 2,000 talampakan ang lalim sa dagat. Sa plots ng mapa na ginawa ng Task Force Hercules, makikita kung gaano kalawak ang lugar na susuyurin base sa mga nakitang mga labi at debris ng eroplano. Sa gawing taas ng mapa, nakita ang isang kaliwang paa na may suot na pilot shoe. Sa baba naman, natagpuan ang kanang pares. Sa gitna, ang pinaniniwala ang pinagbagsakan ng C-130 kung saan natagpuan ang bipang debris pati na ang tagas ng langis na pinaniniwala ang galing sa C-130. During those times, ang na-encounter niya siguro yung tidal current na high tide. So, yung mga debris dito napunta. Yung mga nindito na na-detect, na kuha, ang na-encounter naman yung ebing. Ako si Marisol Abdurman, ang inyong saksi. Isang eroplano ng Airlink International Aviation School ang bumagsak sa karagatan ng Lubang, Oriental, Mindoro. Patay po ang 18 taong gulang nitong student pilot na si Mark Dennis Garcia. Sa tulong ng mga mangingisda at lokal na pamahalaan, agad na-recover ang bangkay ng biktima. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang Airlink habang patuloy ang investigasyon ng Air Transportation Office sa crash. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nadisgrasyang eroplano ng Airlink. Noong 2005, bumagsak din sa Lubang Island ang isa nilang Tomahawk 2-seater plane kung saan parehong patay ang piloto at ang kanyang estudyante. Sa
Samantala sa pagtatapos ng oral argument ng Korte Suprema sa issue ng Memorandum of Agreement on Ancestral Domain, sinabi ni Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na malaking kapahamakan para sa Pilipinas kung hindi napigilan ang pirmahan ng kasunduan. Pero para kay Solicitor General Agnes de Vanadera, tapos na ang issue sa kasunduan dahil inabandona na ito ng gobyerno. Saksi si Carlo Lorenzo. Kung hindi raw mapigilan ang sanay pirmahan ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Peace Panel ng gobyerno at MILF noong August 5 sa Kuala Lumpur, pihadong malalagay daw sa malaking kompromiso ang Pilipinas. Ayon kasi kay Justice Adolfo Ascuna, batay sa international law, mapipilitan tayong amyendahan ng saligang batas para umayon sa MOA sakaling napirmahan ito. Maaari pang araw idemanda ng Malaysia ang Pilipinas pag di tayo tumalima sa mga probisyon ng MOA. At kontrahin man daw ito ng Korte Suprema, mananaig ang kapangyarihan ng International Court of Justice. Sagot ni Solicitor General Agnes de Vanadera, inabandona na ng gobyerno ang MOA kaya dapat ay tapos na raw ang issue. Hindi pinirmahan ng MOA, hindi napipirmahan. So yung lahat ng provisions na yan, wala nang dapat pag-usapan. Nakakapagpaalab din daw ng tensyon sa ilang bahagi ng Mindanao ang patuloy na pagtalakay sa usapin. We must appeal to everyone, especially those on the ground, not to add fuel to the situation. We ask everybody's sobriety, especially in the matter of using arms, using inflammatory words. Pero para sa mga kontra-MOA, dapat ang ideklarang unconstitutional sa kabuuan ang MOA nang hindi na raw maulit ang anilay mga probisyong labag sa batas sa pagbabalangkas ng susunod na kasunduan. The whole thing should be declared unconstitutional dahilan sa hindi mo mabilang ang probisyon na labag sa saligang batas. Malay natin, baka baguhin na lang titulo ng dokumentong ito at pirmahan sa panibagong anyo with the same spirit. Pero sa katapusan ng ikatlo at huling oral argument sa usapin, nakabitin pa rin ang desisyon ng Korte depende sa mga isusumiting memorandang maglalaman ng posisyon ng Solicitor General at ng petitioners sa loob ng 20 araw. Ako si Carlo Lorenzo, ang inyong saksi. Sa ibang balita, tuloy pa rin ang opensiba ng militar sa Kabuntalan sa Siargao, Cabunsuan. Pinaniniwalaang doon nagkukuta sina MILF Commander Umbracato at Wahid Tundok alias Commander Tulio. Kasabay naman ang pinaiting na air and ground assault ang pagdami ng mga lumilikas mula sa Kabuntalan. Muling giit ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., walang ceasefire laban sa MILF kahit Ramadan. Pero sa piling lugar lamang nakasentro ang military operation, partikular sa kinaroonan ni na Commander Cato at Commander Bravo. Walang ceasefire, yun nga lang may tactical adjustments.